Last vlog natin ngayon yung netizens na dumating na sa Pinas ang bagong Yamaha Aerox 2021 ABS version. Kaya naman napakarami nag-request na masilip din sana natin ng standard or yung non-ABS version nito. Labis naman ako na-excite sa napakagandang color variants na hatid ng standard versions. Halina't bigyan silip natin ngayong araw ang Yamaha Aerox 2021 standard version. This is Ned Adriano and let's get right into it. So yun, Elises, nandito tayo ngayon sa Yamaha Tayuman. Ayan. Dahil nabalitaan ko, dumating na daw yung bagong Aerox 2021 version. And bibigyan silip natin yan ngayong araw. So yun, Elises, nandito tayo ngayon sa Yamaha Tayuman. And kahapon napanood ninyo yung pinlog ko na Yamaha Aerox S version na 2021. Ito naman is madami nag-request na upload naman natin or i-vlog yung standard version kasi marami pa rin interested doon, and yung pricing hindi pa siya available. Pero ngayon bibigyan ko kayo ng walkthrough sa standard version ng Yamaha Aerox para magkaroon kayo ng idea kung ano ba yung pinagkaiba dun sa dating standard version, and bibigyan natin ng quick first impression itong standard version. So without further ado, bago lang sa channel ko, don't forget to subscribe, and this is Ned Adriano. Let's get right to it. So yun, Elises, finally ito na yung Yamaha Aerox 2021 version na standard naman tayo. Actually napakaganda ng kulay ng standard version. Ito yung isa pa nga sa mga simpleng kulay, pero maganda yung ibang version or ibang kulay nitong standard version. May kulay red, may kulay black, tapos ang gulong is kulay neon green. Ito naman is kulay blue. So ito is glossy blue. Glossy siya. Pero ang maganda doon, yung part niya sa likod bigla naging matte. Biglang naging matte gray. Ayan o. Kaya nagustuhan ko siya, kakaiba yung touch niya. Ewan ko, parang mas gusto ko nga sana may color variation na puro ganito lang. Ganda ng pagka-matte kasi neto eh. Kasi may konting decals lang siya dito. So tingnan natin. Alamin muna natin kung ano yung mga pinagkaiba, yung mga inaabangan ninyo kung tama ba. Una, ito na yung shocks. Rear suspension, dual shock siya, pero wala pa din pong baso. So inaabangan ng iba, tinitingnan kung may baso kagaya ng NMAX 2020, pero ito is wala pa rin baso. Yung heat guard niya is same pa rin nung yung version 1, same pa rin. If I'm not mistaken, same pa rin. Ito pa rin yun eh. Na medyo familiar pa ako kasi nakailang beses tayo nag-review ng Aerox. Tapos ito, para nag-iba yung design eh. Sa radiator cover niya, if I'm not mistaken, medyo nag-iba yung design, no? So correct me if I'm wrong. This is just a first impression. Huwag kayong mag-alala dahil gagawa natin siya ng full review kapag nakausap natin yung kukuha ng unit na to. So mga magtatanong magkano ang standard version, wala pa siyang official price. By the time siguro na ini-edit ko to, kung meron ng SRP, sobra kasing sariwa pa. So habang pinapanood ninyo to, it's the same day, in-upload ko na rin agad. So napakasariwa pa niya, wala pa siyang SRP. Pero once na magkaroon, ibabalita ko agad sa inyo. So make sure nakasubscribe, no? Nakita ninyo itong standard version, wala lang siyang start and stop system dito. Sa kaliwang buttons and switches tayo, di ba? Meron siyang hazard switch pa rin. Kahit ang standard version may hazard switch, so wag kayong mag-alala. May push start. Tapos may high beam, low beam. Ito pala hindi ko nasabi kahapon, may menu, yung parang pass switch niya, may menu doon. So ayun, yung hindi ko nasabi kahapon, yun yung kulang. Tapos meron siyang signal lights. May off na naka-indicate. Dati wala namang yatang ganyan sa pagkakatanda ko. Malinis din yung switch pagdating sa busina. Ayan o, napakalinis niya, no? So maliit lang siya yung mga switches niya. Same pa rin ang handle grips, same pa rin, ganyan pa rin yun sa dati. Yung brake lever niya same pa rin, pero maganda yung quality nito. Ito yung mga bagay na hindi ko pinapalitan sa mga stock ng Yamaha, lalo na sa automatics. Tapos may park brake lock. So kapag nakaganyan, hindi iikot yung gulong sa likod, so safe siya sa mga pababang kalsada. Tapos naiba na rin yung aesthetics niya. Elises, ayan na siya oh. Meron na siyang parang ano dito, parang dagdag na ito, parang for aerodynamics ba yan or what. Tapos parang pa-X siya eh, itong bagong Aerox, pa-X.
Ayan yung itsura niya. May decals dito. May decals siya dito. Liquid cooled. May VVA pa rin, of course. Sa unahan, parang ito, ang ganda ng fairings niya, oh. Ang ganda ng fender. Check natin, flexible ang fairings. So kapag nabangga, hindi agad-agad mababasag. Kasi, maano siya eh. Tumusunod siya sa, sa pressure, no? Nagka-absorb siya ng impact. So hindi siya agad-agad mababasag. Hindi kagaya ng iba na malutong. Cheap quality plastics, madaling mabasag. Ayan, no? Parang medyo mantsahin pala. Medyo dumihin siya ng konti kapag ganitong kulay. Just for me, ano lang yun, personal na opinion ko lang yun. Then may ganito siya. Not sure kung may ganito din yung version 1 na Aerox. Ayan siya, yung suspension niya, naka-telescopic fork sa unahan. Naka-disc brake, pero ito is non-ABS version, standard version. Meron siyang speed sensor. Ito yung speed sensor niya. Tapos kulay blue na mags. Same din, pero walang decals tong isang to. Yung ano kasi S version may decals. And wala din siyang decals dito. Naka-indicate na Mio. Yung S version, kung napanood niyo yung last vlog ko, meron siyang decals dito na naka-indicate na Mio. Hindi pa nakakabit yung kanyang visor or windshield. So sakayan natin ng konti para makita ninyo. So ako is around 5'4", 5'3" in height, pero pag nakasapatos 5'4", abot naman to. No, abot na abot siya kahit na 5'3" in height. So naiba din to. Napakalinis, napakaganda nito para sa akin. Itong una na to, ang linis niya. And di pa natin makikita yung panel gauge. I highly recommend check nyo yung channel ni Sagui's Motovlog. Siya yung magpapakita sa inyo nung panel gauge niya. No, so ililink ko na lang yung channel niya dyan sa pinned comment para mapanood ninyo. Of course, ang standard version is hindi pa siya keyless. Hindi pa siya keyless. Ayan, no. May susi pa siya. So pag tinapat mo dyan, fuel, bubukas. So ito ang fuel niya. Fuel tank capacity, ang dating version 1 na Aerox is 4.6 liters. Itong version 2 is 5.5 liters na ang fuel tank capacity niya. So napaka handy na, nandyan na lang yan. So hindi ka natatayo once na magpapagas ka, no? Pwedeng buksan mo na lang dyan. Napaka convenient nung feature na yon. So kapag ka seat naman i-open mo, tapat mo lang siya sa seat. Kaya sa open, tapat mo lang siya sa open. Tapos pwede mo nang mapindot si seat. Bubukas na siya. Ang alam ko same lang to eh. Correct me if I'm wrong. Ano ko na lang din. Confirm ko na lang sa official review ko ng Aerox kung same pa din yung fuel itong seat storage niya. Kasi dito ang battery niya, so very safe siya pagdating sa mga baha, hindi ma-expose yung baterya. Andiyan yung battery niya, no? So kapag nagkaroon na tayo ng actual review unit, papakita ko sa inyo iba pang kakayanan niya. And to confirm lang, baka akalain ng iba, dun lang sa S version merong Yamaha Motorcycle Connect. Mean to say, may application ka na, pwede mo na i-connect ito at marami ka na magagawa. Matatrack mo yung motor mo, all that stuff na pwedeng gawin, meron na siyang Yamaha Motorcycle Connect, which is napakaganda. Pati yung standard version meron siya. So yung iba hindi siya mag-aalangan kung gusto nyo S version or standard version. Ang maganda lang kasi sa S version, bukod sa keyless na siya is ABS siya. Front brakes niya is ABS. Ito kasi hindi pa. Sa ano naman, sa bulsa naman, check natin. Ito yung bulsa niya. Same pa rin sa version 1. Merong 12 volts power outlet dito. Pwede kang mag-charge ng mga mga gadgets mo. Gano'ng kalalim. Medyo mababaw lang. Pero I think cash na dito ang cellphone. Yung mga regular na cellphone. Cash na. Mga easy access, no? Cash na dyan. Tapos ang airbox niya parang naiba din. Yan, naiba din siya. Alam ko to may konting details pa to eh. Parang ganito na yung NMAX 2020 na airbox. Wala siyang kickstart, netizens. So, di pa natin ma-check doon kung may voltmeter na siya. At check na lang natin sa mga future vlogs ko and subscribe kayo para mapanood ninyo. Ganda rin ang tapakan niya ng angkas, oh. Ganda ng quality. Tinang very premium talaga looking. Kill switch sa side stand, kill switch. Side stand sensor nandun pa rin. Mamatay kapag naka side stand siya. Ang gulong, check natin ang gulong. Ang front tire is 110 by 80, 14 inches wheels. So napaka-stable pagdating sa high speed. Hindi at napakalapad din, napakataba. So hindi ka mabibigla sa mabiglaang bato. No, hindi niya iindahin 'yon. Napaka-stable niya sa high speed. May dulo. Kumbaga, tapos sa likod is ang rear brakes niya is drum brakes pa din, walang disc. Of course, hindi siya ABS, standard version nga.
Tapos dual shocks. Ang size ng gulong sa likod is 140 by 70. Ayan, 140 by 70, 14 inches wheels. Ayan, kulay blue. Ganda ng pagka-blue ng mugs niya. Hindi ko sure kung parehas sila ng color shade nung dating Aerox. Parang may pagkamat yung blue nito eh, pero may pagka-glossy. Basta pares dito eh. Glossy naman tong isang to. Tapos yung kanyang rear tail light niya, ayan, manipis na siya. Napakaganda. Nipis na siya. Bulb type pa rin to, yung kanyang signal lights. Tapos may ilaw pa rin sa plaka. Dito yan. Reflectorize lang dito. Very neat ang design kasi malapit ang tapalodo sa likod sa gulong. So hindi tatalsik kung saan yung mga dumi kapag umuulan or dumaan ka sa maalikabok. Dyan lang siya, no? Malinis, ang ganda ng design niya. Ganda ng disenyo. I wish mapakinggan natin yung performance or exhaust na itong Aerox para marinig natin yung tunog. Ay, ito pala, iba na ang kanyang seat. Iba na pala kanyang seat, no? Hindi ko to nasabi sa first vlog ko dun sa S version, pero yung seat niya, ayan oh. Ganda na oh, may stitches. Ganda pala oh, meron din dito. Mas comfortable na to, mas generous na, mas comfortable na rin kahit sa angkasan. Luxurious na yung 2021 version. Hindi ko to naipakita dun sa first vlog ko. So ayun, buti na lang dito sa S version nakita natin yung seat. Mas maganda na siya, in any sense. Ewan ko kung pwede natin siyang buksan ng konti. Ayan yung seat niya oh. Ganda. May sandalan na dito oh. Luxurious style no, parang heart shape. Ganda niya. Ganda no. Ganda na itong 2021 version na to. Solid. Para sa akin sulit siya in the sense if you're a Yamaha fan or naka-experience ka na ng Mio, lalong-lalo na ng Aerox, masasabi ko sulit siya. Kasi sa umpisa, akala nung iba is parang kamukha siya ni Click, to be honest. Napanood nyo din yung sabi din ni Trupa yun ni Motodeck, diba? Kamukha siya ni Click. Pagdating nyo sa personal, iba yung dating niya. Makikita mo pa rin touch of Yamaha. Iba-iba kasi sila ng flavor, iba-iba sila ng atake pagdating sa aesthetics. Ito may daylight siya eh. Ayan o. Daylight yan, lagi yan naka-on. Yun ang maganda sa kanya, meron siyang ganyan. Astig, sobrang astig na sense. Kung ako, bibili ba ako nito? Definitely, it's a yes for me. Bibili ako nito. Mag-iisipan ko muna kasi meron akong Mio Soul i125. So, tingnan natin kung worth it magpalit into Aerox or mag-declutch na lang or manual transmission. But for me, if this will be your first motorcycle or talagang enthusiast ka ng mga 155cc scooters of Yamaha, definitely it's a must. Very sense. NMAX or NMAX 2020 or Aerox 2021. Ano mas pipiliin ninyo? Just comment down below. Kung ako ang tatanungin, gusto ko is Aerox 2021. Gusto ko yung forma. Gusto ko yung forma niya. Yun lang, personal opinion lang yun, no? So, yun, at least may take ako para sa mga nagtatanong ko anong pipiliin ko if ako yung tatanungin ninyo. Pero personal opinion ko, Aerox 2021, kung ako yung bibili ng scooter na 155cc. Gusto ko kasi yung 155cc dahil sa kadahilan ng hindi ka mabibitin. Ito yung mga scooter na pang matagalan na. Kung halimbawa nagbi-big bike ka, nagma-manual transmission ka, kapag meron kang 155cc na scooter, pwede siyang pang chill ride, pang city driving, pang long ride kung ayaw mo nang masyadong pagod. At the same time, hindi ka mabibitin sa arangkada. So, I highly recommend yung mga 155cc. So, yun lang. So, that's it for today's vlog. Netizens, kung nagustuhan nyo, don't forget to give this video a thumbs up. Kung gusto nyo mapanood yung aking full review nitong Yamaha Aerox 2021 version, mag-subscribe ka, mag-comment ka kung ano pa ibang motor na gusto mong i-feature natin sa channel na to. Again, this is Leonard Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Bye-bye now.